nakapila na sila, and that's my husband right there, the one wearing a red cap. We're flying with Royal Brunei Airlines going to Bangkok, Thailand, and they're on the line for check-in. So, ayan yung flight namin. Royal Brunei Airlines bound for Bangkok. It's 6:20 p.m. So, ayun, tapos na kami sa immigration. Nakapasok na kami. At ngayon, papunta na kami ng tawag dito, boarding gate. So, mayroon pa kaming 1.5 hour before our departure. Dito na kami sa loob. There's a playground. Yan. Yung kids naglalaro pa doon. Meron na dito. Last time, I think parang wala to. Parang sarado ata. Okay, so nandito na kami. Let's go to Bangkok, Thailand. So, ito yung mga boarding gate dito sa Brunei Airport. Yan. Boarding gate, medyo wala masyadong tao. Pero kanina dun sa may papasok ng departure, sobrang dami. Gagawa ko ng gatas kasi kanina pa siya nauuwi. So, bumili ako ng hot water. Puno na to for sa ringgit sa dyan. Tapos ito, yung gatas niya, naka-layer. 5 scoop bawat layer. Sobrang easy lang gamitin. Kaya kapag nag-travel kayo, pwede nyo dali. Bibili na rin ako ng water. So, ayan. Tapos na. Ready to serve. Patulogin ko muna yung anak ko. Bye! So, boarding na. Let's go. Guys, Royal Brunei. So, ayan na yung service namin. Isa, dalawa. Kasi marami kami. 23 pala kami lahat. 23 katao. Buong pamilya. Assalamualaikum. Hello guys. So, ayun. Hindi ko na patatagalin pa. Wala nang intro and everything. Ikwento ko sa inyo yung nangyari sa akin sa loob ng eroplano nung in-flight kami papuntang Bangkok, Thailand. So, yun, galing kaming Brunei. Grabe guys. First time kong ma-experience to. Sa ilang beses kong mag-travel papuntang Thailand. Ilang beses na ako sumakay ng aeroplano, pero ngayon lang talaga ako naka-experience dito. Kasi nga, 'di ba, meron akong stuffy nose, may sipon ako. Tapos that time nung nag-travel kami, yung isang ilong ko, yung left part ay parang hindi makahinga. Kasi stuff nga, 'di ba? Parang dito, may hindi ako makahinga rito. Dito, nakakalabas pa yung hangin, pero dito hindi. So, ayun, nung nasa flight kami, siguro, nung una,
kaliwa pa lang, kaliwa yung naramdaman ko. Tapos bigla na akong gumanto. Kasi dito ko sumasakit. Tapos alam niyo yun, yung parang may something talaga ako na nararamdaman. Tapos parang tawag dito, yung parang namamanhid. Tapos pati yung ngipin ko guys, sumakit bigla yung ngipin ko. Tapos ayun, uminom ako ng 2 paracetamol, yung tablets niya, ginuya ko, tapos uminom ako ng tubig. Pagkatapos nun, naging okay. Then, after ilang minutes, parang nakaganto ako. Antok na ako. Tapos paggising ko ganyan, grabe guys, yung mukha ko, parang namanhid buong mukha ko. Tapos parang tinutusok-tusok. Tapos ayun, sabi ko, sakit. Grabe sakit. Pati buong, yung ulo ko dito. Parang alam mo yun, parang tinutusok. Tapos yung mukha ko namamanhid. Kailangan ganituhin. Sobrang takot ko dun. Kasi first time ko nga, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Tapos yung asawa ko, din. Parang yung asawa ko, pinipigilan niya mag-panic. Tapos binabasa siya yung sa likuran ng ulo ko. Tingnan niyo yung ilong ko. Stuff na naman. Ilang araw to guys. Wala pa rin ako panlasa. Wala pa rin ako pang-amoy. Kaya, medyo mahirap talaga. Wrong timing talaga kasi nga travel namin, diba? Supposedly, mag-enjoy kami, ganyan. Tapos ako, wala akong lasa, wala akong pang-amoy. So, guys, yung nasa aeroplano na, grabe, yung steward, tsaka yung stewardess, nakatingin sa akin. Kasi, diba, nakatudong ako. Tapos, binuksan ko yung tudong ko sa loob ng aeroplano. Tapos, ganon. Tapos, yung asawa ko, binamassage yung ko. Grabe guys, sobrang tagal nun. Tagal ko naramdaman yung sakit. Tinutusok dito. Grabe, as in. Sobrang lala ng experience na yun. Kasi, hindi ko ma-explain. Parang feel ko parang merong carrot sa loob ng mukha ko eh. Pati ulo. Tapos dito ko parang yung ugat dito ko parang, alam mo yun, parang mataba. Mararamdaman mo pag ginaganto mo. Tapos, ayun, nilapitan kami ng steward, tapos tinanong, nasabi ng asawa ko gano'n, parang yung mukha ko, ganito, namamanit, tapos masakit, parang tinutusok, tapos yung ulo ko. Tapos sabi ng steward, yun, sa pressure sa loob ng eroplano. Tapos lalo na may sipon ako, ganun daw yun. Tapos normal daw yun kapag nasa loob ng eroplano. Dahil sa pressure. Tapos nag-search ako. Ito yung nakita ko. I-flash ko na lang dito sa video na to. Yung aerosinusitis. Tapos barnosinusitis. Like that. Yung yung explanation niya, ganun na ganun yung nangyari sa akin sa loob ng aeroplano. Para may sharp thing sa loob ng mukha ko. Sumamanhid. Tapos sobrang sakit. Tapos dito ko sa ulo. Ayun. So, kapag stuffy nose, I think wag na lang kayo mag-travel or i-reschedule nyo na lang. Kasi ako, hindi ko alam na kapag may sipon ka pala, possible na mangyari sa'yo to sa loob ng aeroplano dahil sa pressure. Hindi ko talaga alam. Tapos, ayun, sabi ko, wag muna ako sasakay ng aeroplano, gano'n. Tapos, takot ako dahil yung baby ko nga, di ba? May kasama kami baby. Anak ko, 6 months pa lang. So, maybe last muna namin ito nasakay ng aeroplano. Grabe guys, parang na-trauma. Parang nakaka-trauma siya, ganun. Siyempre, sa ilang beses mo sumakay ng aeroplano, tas ngayon ka lang nakaramdam ng ganito, di ba? Sino ba naman di matatakot? Tas dito ko parang ang hirap pa humiga. Ay, grabe yun. First time sa buong buhay ko nangyari sa akin yun. Hindi ko ma-explain talaga. Sobrang sakit, tas nakakatakot. Panicking talaga. Diba? Pati tega ko na, parang alam mo yun, nabibigay yung tega ko sa sipon ko. Makapal kasi yung ko, yung hirap makalabas. Dito ko guys, masakit. Yung dito ko, dito, masakit yung dito ko. Kaya ganun guys ha, paalala lang kapag meron kayong sipon, maging ready kayo kapag sasakay kayo ng aeroplano dahil sobrang hirap pag magyari sa inyo sa loob ng aeroplano. Para di mo alam kung anong gagawin mo kasi nasa himpapawid ka.
Okay guys, mag-ingat-ingat lang tayo at paalala lang syempre sa mga future travels nyo. Ayun lang, sana pag nakita nyo tong video na to, nakatulong sa inyo at maging aware kayo sa susunod. Bye! Assalamualaikum!